Wala nang intro-intro, late tayo! Kaya naman our tip number 12 ay mag-alarm ng saksakan ng lakas. Nag-book ulit kasi kami sa clock for today's activity and 9 AM yung call time sa meeting place. And guess what? 9:20 na kami nakadating dito. Kaya naman, hindi na namin nagawang mag-video-video simula sa hotel. Nalit kasi kami ng gising at nagmabilis ang pag-aayos na. Hindi na nga kami nakapag-breakfast buffet ulit eh. Pero sinilip ko pa din yung buffet at katulad pa din ng kahapon. Ganon kaya talaga? Kumuha na lang kami ng bread at binaon namin. So, balik tayo sa meeting place. Hindi pa naman kami familiar sa mismong lugar kaya hinanap pa namin. E nung andito na kami, akala namin naiwan na kami ng bus eh. Buti na lang, hindi pa pala umaalis. Hinintay kami ng pinaka-tour guide. Thank you Lord! At eto pa, kaya pala hinintay kami ng tour guide dahil kami lang palang sakay ng sasakyan. Opo, yung driver, kaming dalawa ni Anika at yung tour master lang. Swerte pa kami kalahati dahil kung nagkataon daw mayroong ibang guest, no choice sila kundi iwan na kami. Kaya again, don't you ever late sa usapan. So, saan nga ba ang adventure natin ngayon? Pupunta tayo sa Muang Boran or the Ancient City. Malayo na talaga sa town proper kaya naman nag-book na lang kami ng clock papunta doon para hindi na kami magko-commute ng ganong kalayo. Simula sa hotel namin papuntang Central World, mga 12 minutes lang. Dito kasi yung meet-up point ng clock. Then, from here to Ancient City ay mga 50 minutes to 1 hour na. Eto nga pala si Ma'am Flen, ang na-assign na tour guide sa amin. At habang nasa sasakyan, inorient niya na kami. Sealand, Common Land, Cloud Land, Human Land, and Paradise Land. And Thai people go there, someone for worship, for pray, for heart, your clear your heart, clarity. And today we go to the Paradise City. Paradise Land. Ancient City, they have the store for rent the Thai costume. For how much? How much per set? 600 baht. 600 baht? 600 baht per set, per one person. Kakapakinig sa kanya, hindi namin namalayan na andito na pala kami. Sa sasakyan pa lang, ang dami niya na agad information na na-share. Brief history, do's and don'ts, time management, etc. At ang isa pang advantage ng pagbubuk sa ganito is siya na lahat gumawa at umasikaso ng dapat gawin. From tickets to talkings until sa kakainan namin after. O diba, para kaming mga bata na sunod lang na sunod sa nanay. Sarap buhay! Hinatid niya kami hanggang sa rentahan ng golf cart. Moment forward. Backward. We'll stop practice. Okay. So this is the start. Yeah. Forward. At sinigurado niya muna na everything is fine bago niya kami iwan. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, see you later, Ma'am Flen. Let's go! Umpisa na natin ang adventure. Pero bakit kailangan pa mag-rent ng golf cart? Guys, 316 acres lang naman ang kabuuang sukat ng museum park na to. Or katumbas ng almost 240 na football fields. Imagine! At hindi lang to basta museum park. Dahil itong Muang Boran, the Ancient City is the largest private outdoor museum of all humanity. In fact, hindi lang sasakyanan kailanganin mo dito. Kailanganin mo din ng mapa sa laki. The map of the Ancient City is a replicate of the map of Thailand that is divided into 4 sections. In the same way, the country is divided. The Northern Region, Northeastern Region, Central Region, and the Southern Region. The experience gives the impression of traveling the whole country within a day. Siguro kung gagamit ulit ako ng comparison dito sa atin sa Pinas, para siyang Nayong Pilipino. Tandaan nyo pa ba yun? Yung may mga replika ng mga tourist spot sa Pilipinas na nasa iisang lugar lang. Although dito sa Ancient City, hindi naman lahat replika. Some are originals that were taken from certain places and some are original designs na dito mo lang talaga makikita. Meron naman siyang legend sa map. Boom! 122 attractions. So tara, punta na natin isa-isa. Yung iba ay dinaanan na lang namin dahil kung lahat bababaan namin at pipicturan, paniguradong kukulangin sa oras. Kaya naman, pag nakita na lang kami ng Instagrammable na spot, tsaka lang kami magte-take time. Katulad nito, ang Sala of Ramayana, number 107 and color blue sa map.
Meaning, creative design to by Kunlek at dito lang to makikita. Feeling ko mas makikita kagandahan ito kung aerial view. Kaso, bawal daw magpalipad ng drone dito eh. Another color blue sa map ay etong The Ghost Museum. Ang interesting ng pangalan tsaka ang ganda ng structure kaya pinasok din namin. Pero para lang siyang mga gabi ng lagim at iba pang horror house dito sa atin. Hindi ko na sinama yung video sa loob para naman may konting thrill at excitement pa sa mga ibang papasok. Isa pang attraction na dito lang din makikita ay itong botanical garden from Thai literature na talaga namang nakakamangha sa ganda. So, umandar pa nga kami at nag-sightseeing pa hanggang sa makakita ulit kami ng gusto naming hintuan. At ito yun, ang Bodhisattva Avalokitesvara performing a miracle. Actually, ako talaga may gusto nito eh. Naangasan lang kasi ako sa itsura. Wala akong idea kung anong meaning niyan, bakit ganyan, basta nagandahan lang talaga ako. Lalo na siguro kung nakakaintindi kami ng mga sulat or alam namin yung story behind. Actually, meron kasi talaga dapat tong kasama na free audio guide pag nag-book ka sa Klook. I-scan mo lang yung QR code for audio information. Pero nakalimutan namin gawin. Kaya kayo, kung pupuntahan nyo to, advice ko na gamitin yung inclusion na yun. Kung ayaw nyo naman, okay lang din hindi gamitin. Enjoy pa din naman. Teka, kanina ko pata na mention yung Klook pero hindi ko pa na-share kung magkano at bakit sa Klook kami kumuha ng ticket. Alright, share ko sa inyo habang nagjo-joyride kami. Dahil bukod sa comfortable transportation papunta dito at may maasikaso na tour guide, ang laki din ng natipid namin dito. Yung binook kasi namin ay Ancient City plus Erawan Museum na. Pwede ka din mamili kung lalagyan mo ng buffet or hindi. Without buffet yung sa amin since mas priority namin ang gala. Sa transpo naman pwede ding wala. Ticket lang or naka-private. Pero yung join-in Klook bus pinili namin na kalaunan ay parang naging private na din sa amin. With a total of 1,537 pesos each. Dalawa kami, so 3,074 pesos ang na-spent namin dito. Compare sa i-DIY mo, dito pa lang sa Ancient City, 700 baht yung entrance. Times 2 equals to 1,400 baht or 2,240 pesos na agad. Plus ticket pa sa Erawan Museum na 400 baht each. Times 2 equals 800 baht or 1,280 pesos. So total ng dalawang entrance fee pa lang, 3,520 pesos na agad. Wala pa yung transpo ha. Unlike sa Klook na may round trip transpo na may tour guide pa. O diba? Ang laki ng natipid. Convenient pa. Kung gusto niyo ng ganitong klaseng tour package sa Klook, i-attach ko yung link sa description below. And wait, there's more. Yung 3,074 pesos na total namin, nabawasan pa dahil sa promo discount. 92 pesos din yung nabawas. Malaking bagay din yun ha. So, hinto na ulit tayo. May nakita kasi ulit kaming magandang spot. Let's go! O diba? Ang ganda! Isa to sa mga paborito kong attraction dito. Ito ay ang Pavilion of the Enlightened. Number 110 sa map and color blue din. Kung mapapansin nyo, puro yung mga naka-color blue sa map yung mga pinaprioritize namin. Simply because sila yung mga exclusive lang dito or dito mo lang makikita. Yung mga naka-color red means duplicate or replicas. Dinadaanan at hinihintuan din naman namin pero may chance naman kasi mapuntahan yung mga original nun sa mismong lugar nila. Kaya mas finukusan talaga namin tong mga naka-color blue. Same din naman sa mga color green pero mas marami kasi talaga yung blue eh. May isa nga lang problema. Ay, Diyos ko po ang init. Napakainit that day and wala ulit kaming dalang payong. Natip ko na last video yung payong so siguro ngayon sunblock will help. Mainit, 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 mainit. Aba, kaya pala nangunguna-nguna kanina, gusto palang mag-take over sa golf cart. Go love, take the wheel and drive! Napadasal na lang talaga ako. Speaking of golf cart, hindi to kasama sa inclusion sa Klook. Marirent mo siya sa halagang 350 baht for 1 hour. Meron din bike for 150 baht and 250 baht for 3 hours naman para sa electric bike. Pero sobrang init talaga, kaya wala siguro kami masyado nakikitang nakabike. May nakita kami yung tram tour, kaso pang maramihan yun eh, pang joiners. Okay din naman sana kaso parang hindi mo hawak oras mo dun. Kaya ito ang pinili namin. Enjoy na siya sa pagdadrive, hawak pa namin oras namin. Mapupuntahan namin ang gusto naming mapuntahan.
Hanggang sa mapuntahan nga namin tong mga cute na elepante na to. Wala naman sana kaming planong bumaba dito. Vivideohan ko lang sana sila pero malayo pa lang sinasenyasan na kami na no pictures daw. Unless kung papakainin mo sila. Kaya sa halagang 40 baht, makakabili ka ng saging na ipapakain mo sa mga elepante. Na hindi naman namin pinagsisisihan dahil nag-enjoy din kaming pakainin sila at makipag-interact ng malapitan. Yes. The other one. Harap lang. Ayun. Can I touch him? Another one? No more. Isa lang nabigay mo dito eh. Oh, bigyan mo. Ikaw na. One more. Yay. Can I touch? Ako din touch. Hindi. Sige, touch mo lang. Pagtapos namin sila pakainin, tsaka naman kami ngayon nakipag-picture-picture sa kanila with matching yakap pa gamit ang kanilang trunk. Na medyo nakakagulat lang kasi meron silang parang mga nakakatusok na balahibo sa part na yun eh. Siya naman. Ano Tagalog? Napatagalog na nga dahil dun. Tawa ka pa ha, ikaw naman. O, di ba? Yeah, tayo. Name? Lady. What? Lady. Lady? Lady. A lady? Lady. How about name? Do they have No names? name, no name. Yes. All female lady. Lady. No name. Oldest. Yeah. Who's the oldest? Baby? Baby. Yes. Mother? Yeah. How old? How old her? One. 1 and 5 months. Yes. How about this one? 2. Do you have baby? You alright? Okay. Yes. Okay, thank Thank you very much. After ng elephant feeding, dito naman kami napadpad sa floating market. O di ba? Kahit hindi na talaga kami pumunta sa Pattaya para mag-floating market. Meron na din dito. Wala nga lang market. Pero okay na din. Maganda yung lugar, very makaluma siya. Parang kahit wala yung mga actual na nagbebentahan mararamdaman mo yung panahon nila dati. Ganon, nakaka-relax at ang peaceful. Feel naman talaga nung dalawa yung paglalakad oh. Wala mo na sa music video siya, tama na imot at maglibot na uli tayo. Dito naman kami napahinto sa The Footprint of the Lord Buddha. Syempre, para ano pa? Para mag-picture. Ang ganda Kahit duplicated from the original or created from historical evidence lang siya. Next is the Ramayana Garden. Hindi na kami nagpicture kasi ang lawak Vinidyohan ko na lang. It caught my attention kasi mga estatwa siya na parang nagko-convey ng story. Parang naglalabanan, ganon. Siya, andyan na yung sundo ko. Tinatawag na ako ng driver ko. Nagmamadali na ata. Actually, marami pang magandang attractions. Hindi ko lang maisa-isa at masama lahat sa video na to. May mga hindi pa nga din kami napuntahan Para sa akin, kulang talaga yung 2 to 3 hours para sulitin tong Ancient City. Pero wala kasalanan namin. Nalate kami kanina. Kaya nabawasan oras namin dito.
So, ngayon, pabalik na kami sa entrance para tagpuin ulit si Ma'am Flen. At dito na din kami nag-lunch sa restaurant ng Ancient City. Iba pa ata to sa pavilion kung saan nagbo-buffet eh. So, we ordered their garlic rice with pork and egg that cost 80 baht. And their grilled chicken that also cost 80 baht. Plus fresh buko juice that cost 100 baht. Gusto sana namin matikman kung ano lasa ng chicken inasal nila dito eh. Pero parang halos same lang din naman sa atin sa Pinas. Walang something special sa kinain namin ngayon, kaya bawi tayo mamaya pag nag-food trip tayo sa Jod Fairs. Pero sa ngayon, puntahan muna natin yung next destination, which is the Erawan Museum. Hindi na din kami ng problema kung paano pupunta sa Erawan Museum galing sa Ancient City. Sasakay at magre-relax na lang kami sa biyahe dahil kasama pa din to sa inclusion. So mga 20 to 30 minutes naman ang biyahe from Ancient City to Erawan Museum. Enough time na to para makapagpahinga at makapagpalamig para sa susunod na destination. Medyo nakakapagod din kasi talaga at ang init pa dun sa Ancient City. You take photo for a while. I to the counter for get the ticket and then I come back. Okay? Okay. Your right hand side is the toilet. At syempre, si Ma'am Flen na ulit bahala umasikaso at makipag-usap sa lahat. Papasok na lang kami. Binigyan lang kami ng tour master ng 1 hour para dito kasi hindi naman siya ganun kalaki katulad ng Ancient City. Pero may napakalaki at nambuhalang elepante sa tuktok. Kung ang Ancient City is the largest private outdoor museum of all humanity, this 3-headed giant elephant is the first and biggest hand-carved sculpture in the world lang naman, and was built by Kun Lek, that is also the creator of Ancient City kanina, na siyang aakyatin at papasukin namin ngayon. Yes po, merong 3 palapag dito. The lower 2 floors are located inside this pink pedestal while the top floor is located inside the belly of the elephant. This museum considered as a holy shrine for many believers kaya naman required na tanggalin ng sapatos bago pumasok dito. Yung pinaka-entrance ay itong second level agad that symbolizes the human world or the earth. Kaya naman pagpasok pa lang, makikita na agad yung circular stained glass ceiling that has world map in it combined with zodiac symbols and stars. That represents as top of the world. At kung mapapansin nyo naman itong 4 na pillars na to, that represents the 4 major religions: Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Hinduism, and Christianity. Ito namang 2 naggagandahan na hagdan are made with porcelains, represents the stairways to heaven. The white and pink stairs came together to meet at the Fraket door, means the beginning of the universe or heaven. After reaching the top of the second level's white and pink stairs, meron pang isang spiral staircase that took us even higher. At hindi namin napansin na nasa right leg na pala kami ng elepante. Sa left leg naman yung elevator kung ayaw nyo maghagdan. Ano ba itong katapusan? Ito lang aircon. Siyempre, naghagdan kami. Akala namin mababa lang eh. Ang taas pala. Ama pa? Hanggang sa ma-reach namin yung 3rd level that serves as the heaven, na located sa may pinakatya ng elepante. Here you can see the colorful ceiling that represents the outer space. May sun, moon, planets, asteroids, and even constellations. You can also see some of the oldest Buddha statue here in Thailand at the center. Then, bumaba na kami para naman puntahan yung 1st level that represents as the underworld. Kaso nga lang, sa dami ng mga very rare collections at mga artifacts dun, taking pictures and filming are strictly prohibited. The 1st level also features the god figure of the underworld, Naga, a snake-like god. And after nun, tumagpo na ulit kami kay Ma'am Flen at bumalik na sa Central World. Thank you very much, Ma'am Flen. Napakabait, napaka-asikaso, at napaka-informative nyo po na tour guide. So, uulitin po, Kapkun Krap. Next video, titikim naman kami ng iba't ibang mga pagkain nila dito katulad yung mga insekto na yan at itong mga buhay na maliliit na hipon. Diyan naman kami magko-food trip sa Jod Fairs and we will see kung totoo bang one of the best night market nga to dito sa Bangkok. So, see you sa part 2 ng Day 3. Bye-bye!